Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantuhin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target On Air. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Pakinggan ang agenda ng inyong mayor para sa inyong lugar. Ang mga hakbang na ginagawa nila upang bigyang solusyon ang mga hinaing at problema ng inyong komunidad. At alamin ang mga good news na hatid nila sa taong bayan. Mayor's Hour sa Target On Air. Ito ating kausapin si Mayor Jennifer Cruz ng bayan po ng Pola, Oriental, Mindoro. Magandang hapon na Mayor Jennifer Cruz. Yes, magandang hapon po, Sir Rex. Apa, Mayor, tama po ba itong nakuha namin datos na February 26 ngayon po? Kumbaga halos isang taon yata na apektuhan ng oil spill ang bayan po ng Pola? Before po mag 1 year, February 26 po magkakaroon po kami ng lifting ng state of calamity dito sa aming bayan. Apo, tumagal din ng halos isang taon. Kumbaga, apektado siguro doon yung sektor po ng turismo, Mayor. Yes, sir. Tourism. Number one po is yung ating mga fisher folks and yung ating tourism, of course. Mm-hmm. Sila talaga yung nag-suffer lalo ngayon. Yung mga nagdaan po talaga na summertime natin, wala po talagang kinita yung ating mga may resort. Apo. Dalampasigan. At kanina, bago namin kitawagan, Mayor, may mga texter po kami nanonood po sa aming Facebook Live mula ho dyan sa Oriental o dyan po sa Pola. At mukhang nag-iimbita po sila. Ano po ba meron sa darating po na February 25 hanggang 26 po, Mayor? Lifting po ng state of calamity at ito po yung pagpapasinayan na rin po na safe na magtampisaw at magkaroon ng water sports sa ating mga dalampasigan po. Apa, at para po dun sa kabatiran na hindi po ganong pamilyar sa Pola, Oriental, Mindoro, marami po mga nakikinig po sa atin, Mayor. Ano po ang pinaka-source of income ng inyong kababayan po dyan, Mayor? Ang number one source of income po dito ay yung ating pangingisda dahil 11 barangays po ng ating bayan ay nasasakupan po ng dagat. Mm-hmm. And yun naman po atin kasi meron po kami mountainous at meron katag. Ilan po sa barangay natin ito. Pero number one po talaga natin dito ay yung ating fisher folks. Mm-hmm. Nabanggit niya, meron po kayo 11 barangay. Ngayon, paano po yung tulong po, particular po dun sa mga senior citizen, yung mga financial assistant, yung mga social pension, paano po natin nabibigyan po ng tulong dun po sa inyong mga kababayan po, Mayor? Yung mga... Kasi ang senior citizens naman po natin, may monthly po silang maliit na na nakukuha naman po sa ating DSWD. Pero siyempre hindi naman po natin kayang ibigay lahat ito. Kaya hangga't maaari, tayo po talaga ay talaga ng point person para at least seminar yung ating mga fisher folks para magkaroon ng ibang source of income like yung mga livelihood programs natin na yun backyard gardening, pag-aalaga ng manok or baboy. So happen this time, may problema din po kami pagdating sa ASF. Kaya medyo dire-diretso yung problema natin sa ating bayan. Apo, at napakalaking tulong din po siguro ng tanggapan po ng provincial governor. Yung tulong po sa national, kagaya po ng mga financial assistance, kung di ako nagkakamali, pwedeng mag-request sa mga senador, dun po sa AIX ng DSWD. Yung sa ating AIX ng DSWD, yung sa ating DOLE. Thankful po kami kay Secretary, siyempre Gatchalian, sa DOLE, sa mga senador na nahingan po natin ng tulong. Alam mo po natin na talagang hindi man ito sapat, pero kailangan natin yun pong ibinigay nila ay sobrang malaking tulong po sa ating mamamayan ng bayan ng Pola. DOLE, yun, DSWD,
yung other programs po talaga ay thankful po tayo. Okay po, at baka meron pa kayong mensahe. Go ahead po, Mayor. Siyempre po, sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa, siyempre tayo po ay nakiusap na sana pumunta po sila at tulungan kaming bumangon ng dire-diretso through dun po sa aming mga sisimulan sa aming dalampasigan sa February 26 po. Apo, at kami mismo dito po sa programa namin sa DCME Mega Manila at ipopromote po namin yung sektor ng turismo dyan po sa Pola, Oriental Mindoro, Mayor. Salamat po sa tulong ninyo at sobra po ang tulong na po binibigay ng media sa Pola ay walang hanggan doon po. Kaya alam ko sobrang mahal niyo po ang kalikasan. Kaya salamat po. Maraming salamat po. Okay, salamat po Mayor Jennifer Cruz ng Bayan ng Pola, Orientala, Mindoro. Pakinggan ang agenda ng inyong mayor para sa inyong lugar. Ang mga hakbang na ginagawa nila upang bigyang solusyon ang mga hinaing at problema ng inyong komunidad. At alamin ang mga good news na hatid nila sa taong bayan. Mayor's Hour sa Target On Air. Yan po ang tinig mga kaibigan ni Mayor Jennifer Cruz ng Bayan po ng Pola, Oriental, Mindoro. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.